Nagtapos ang huling chapter sa pagtama ng pambihirang atake ni Kafka na Variant number 6, Modified Thunder Emperor, at sa sobrang lakas nun ay nawasak din ang nasa likuran ni Nine. Ito na kaya ang pinakahihintay nilang chance para mapatumba ang King of Kaiju na ito? Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang istorya sa chapter 113. Dito, matapos tumama ng solidong atake ni Kafka, ay nagawa na nung mabasag ang core ni Nine. Nang makita ito ni Kafka ay nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw sa saya dahil nakarak na niya ang bagay na ito. Napadura ng dugo si Nine dahil sa natamo niyang atake, habang kita sa mukha nila Mina at ng mga manonood ang pagiging faithful na sana ito na ang tatapos sa halimaw na yun. Napasigaw yung assistant nila sa control room na isang clean hit ang nagawa ni Kafka dito at na-damage doon yung core ni Nine. Inisip ni Kafka na ito na ang katapusan ng kanilang laban. Pero nakuha ni Nine ang kanyang atensyon nang tawagin ito si 8. Pagkalingon ni Kafka sa kanya ay tila nabigla ito sa kanyang nakita at lumalabas na iri na sinabi ni Nine na magkaroon sila ng sandaling pag-uusap. Nagsimulang mag-crackle ang dibdib ng halimaw na ito at biglang nakaramdam si Kafka ng kakaibang ambience. Sa isang iglap, bigla siyang napunta sa isang war zone sa gitna ng isang mountain range kung saan nakahandusay ang sandamakmak na samurai. Kita ang pagtataka ni Kafka sa nangyayari sa kanya at napatanong siya dito kung isa ba itong battlefield o baka nasa loob lang daw siya ni Nine. Nagmasid-masid siya at sinimulan niyang hanapin si Nine. Habang tinitignan ng paligid ay napansin niya ang isang kabuki mask sa lapag at napakomento siya dito na parang pamilyar yun para sa kanya. May narinig siyang kumilos sa kanyang likod kaya agad siyang napalingon dito. Pagkalingon niya ay nakita niya si Nine. Pero nag-iba ang anyo nito sa isang tila batang version. Nagtaka tuloy si Kafka dito at nagkomento naman yun si Nine na nung una ay inakala niyang coincidence lang na nagpakita si Kafka sa kanya nung una nilang pagkikita kung saan nagtaka lang ulit doon si Kafka. Dagdag ni Nine na pero alam niya naman na nung once na sense niya yung nasa loob nito ni Kafka na isa itong stroke of fate mula sa napakatagal na panahon. Nagtanong naman si Kafka na ano daw ba yung pinagsasabi niya. Kaya may ibinilik na tanong si Nine na hindi daw ba pamilyar ang itsura ng kanilang paligid. Habang nakahanda si Kafka na umatake ay inulit lang niya ang kanyang tanong kay Nine. Pero naputol yon nang magkomento si Nine na mukhang hindi pa siya deeply linked dito. To think daw na kaya pa ding mag-exert na ganitong karaming power ni Kafka ay naisip niya na mukhang yung grudge daw nito galing dati ay intense. Napasigaw na si Kafka na ano daw ba yung pinagsasabi nito at ibig sabihin daw ba niya ay hindi niya pa din ito natatalo. Habang iniisip ni Kafka na isang hit na lang ay tapos na ang laban nila ay agad na sumagot si Nine na mali siya at panalo na daw siya. Napatigil dun si Kafka at pinaliwanag ni Nine na hindi na magtatagal at maglalaho na siya at sira na daw ang kanyang mga pangarap. Naglaban daw silang dalawa dito at si Kafka daw ang nanalo habang tinatawag niya yun sa kanyang buong pangalan. Sobrang na-enjoy niya naman daw ang sarili niya. Nalampasan daw nilang mga humans ang bawat expectations niya at maiging winasak ang kanyang plano. Ginusto niya pa daw na may malaman pa at mag-research para mas mapalapit sa mga humans. Matapos niya yung ipaliwanag ay sinabi niya na inaamin niya na daw ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang ipinahayag ay seryosong sinabi ni Kafka na wag siyang magsinungaling. Kaya kumontra si Nine na hindi siya nagsisinungaling at wala na daw talaga siyang options. Pinoint naman ulit ni Kafka na nagsisinungaling talaga siya at kung hindi daw ay ano daw ang nakikita niya dito. Unti-unting narinig ni Kafka ang mga katagang kill at nakaramdam si Kafka ng pambihirang aura. Kaya sumigaw itong si Kafka na ano daw yung lumalabas sa katawan nito ni Nine. Ipinakita sa atin dito ang nakakatakot na eksena kung saan may kakaibang aura o souls na lumalabas sa katawan ni Nine. Kaya napatanong si Kafka kung ano yung mga bagay na yun. Tila nagwala naman ang katawan ni Kaiju number 8 sa kanyang likuran. Kaya napalingon dito si Kafka at napatanong kung bakit nagre-react yun ng ganto at paulit-ulit nitong sinasabi ang salitang kill. Nagsimulang may lumabas sa katawan ni Nine habang nagkokomento ito na sobrang disappointing nang nangyayari. Lumabas ang iba't ibang uri ng halimaw sa katawan ni Nine habang pinapaliwanag na dahil nawasak ang kanyang core ay nagulo din ang kanyang equilibrium na magsasanhi sa pag-transform niya sa isang beast na ang tanging gagawin lang ay mangwasak. Naalala naman ni Kafka ang sinabi sa kanya ni Mina na merong napakaraming kaiju sa loob ni Nine at dito niya na-realize na ito yung tinutukoy niya. Habang tinatanong pa lang ni Kafka kung anong nilalang ba itong si Nine
ay nagsimulang yumanig ang lapag at unti-unti iyong nawasak. Nagkaroon ng malaking butas ang paligid niya at tila naiwan siyang nakatayo sa isang pillar ng dirt. Habang nangyayari ito ay tinanong siya ni Nine kung ano daw ulit yung tinatawag ng human sa tinutukoy niya at kung tama daw ang naaalala niya ay May ang tawag ng mga ito dito. Nagsimula namang mag-crack ang katabing pader ni Kafka habang inaalala yun ni Nine at hindi nagtagal ay lumabas doon ng isang abomination of a kaiju. At sinabi ni Nine na ang form na ito ay ang Daikaiju of the Meireki era. Nakaramdam ng pambihirang kilabot si Kafka nang makaharap niya ito at bigla niyang naalala yung kabuki mask na nakita niya sa lapag kanina. At dito niya na-realize na ito yung nakita niyang samurai sa may temple kung saan siya dinala ni Hoshina para mag-ensayo. Sa panlabas na mundo naman, kita ang pagkabahala sa mukha ni Mina habang tinititigan sina Kafka at Nine. Lumalabas na kaya ganito ang kanyang reaksyon ay nagawang ma-impale ni Nine si Kafka gamit ang isang surprise attack na nanggaling sa pinaglalagyan ng kanyang core.